maglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang laza. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Sorry ba ito? Wala pa yung mga kaswari. Wala pa yung mga kaswari. Alright. Good morning po mga kapuso. Ikawalong araw na po ng buwan ng Hulyo. At syempre maraming happy ngayon dahil Fun Friday na tayo. Kaya gising-gising na at makitabay na dito sa unang hirit. At mamaya marami na naman kaming masasayang gimmick para sa inyo. Yan ay dahil merong palulutangi na UH host. At may mga bibisita sa atin ng mga manok na umano o yung tinatawag na miniature chicken. Wow! May ganyan kaliit ha. Hindi pa pwedeng yung manok na lang ang i-levitate. At ito mga may weekend gimmick din tayo sa happiest place para sa mga chikiting. Ang mga pinakabagong attractions ng EK or Enchanted Kingdom. Sisilipin po natin yan mamaya. Tamang-tama pang weekend. At sa mga balita naman po, pinag-uusapan pa rin ang nagpa-prenup pictorial sa libingan ng mga bayani at gaya ba ng ibang tao. Sa tingin niyo ba, nakakabastos ang ginawa ng couple na ito sa kanilang film death do as part na pictorial sa huling hantungan ng ating mga bayani? Kayo na po ang humusga. Parang aeroplano ito. Concept. Timing na po to. Ay, at eto pa raw, ang isa pang nakakabastos ang mga nagkalat na sexy billboards sa EDSA. Ayan. At isa sa mga pinakamalaki ang billboards ng Philippine Volcanoes Rugby Team. Yan sa EDSA Guadalupe Bridge kung saan naka-underwear lang sila. Lana! Ganon. Ang balita, nako, pinatatanggal na po yan ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City. Isang katutok do kasi ang mga reklamong natatanggap nila at isang mayor pa raw, nako, tinakpan pa ang mga mata ng kanyang mga pamangking babae nang mapadaan sila sa tapat ng sinasabi nilang malaswang billboard na yan ng Volcanoes. Ang issue niyan, pag-uusapan po natin mamaya. Pero bakit pag babae? Ito lang nagkataon sama-sama. Pero even Ascos, meron din. Pero alam mo, hindi naman ito yung first time. Remember yung dati, yung kay Jake Cuenca, may ano din billboard na. Bakit pag babae ang nakatupis? Okay lang. Yun na nga. Pag lalaki, parang maraming humihirit na mga Hindi kasi sila mambabatas din lalaki. Paano nahiiba yan sa mga nakabikini nga? Di ba Oo. Men are not meant to be, Baka nai-insecure yung mga tumututol na lalaki. Pero alam mo sa ibang bansa, hindi ganun karami. Actually, wala masyado. Yung nagpapakita ng negosyo, ano ba tayo ba ay mga sabik? Yung national consciousness ba natin? At least nadaanan mo lang, hindi mo siya sinadya. Di ba? Nandun lang siya. Pero in other countries, hindi siya laganap. Pero alam mo yung conservative ano lang, talagang para din naman nakaka-distract. Oo. Totoo rin yun. Pag dumaan ako isang beses, talaga ako. Pero it goes sa kahit babae o lalaki, nakaka-distract. Oo din naman. Puro babae, puro babae. Sila. Walang lalaki. Kaya simulan na natin ang pagbabalita dito sa ating Top Hirit. Alright, good news po para sa lahat ng customer ng Meralco. Bababa ang singil sa generation charge ngayong buwan ng Hulyo. 24 centavos per kilowatt hour ang mababawa sa singil na makikita sa inyong bill ngayong July. Kaya ang mga customer na kumukonsumo ng 100 kilowatt hour kada buwan, mahigit 24 pesos ang magiging bawas singil. Ang panibagong power rate adjustment na yan, unsod raw ng murang presyo ng nabibiling kuryente ng Meralco sa wholesale electricity spot market o itong WESM at iba pang independent power producers. At ayon pa sa Meralco, posible rin daw bumaba ang singil ng napukol sa susunod na buwan kapag ipinatupad na nito ang mas murang rate ngayong tag-ulan. Samantala, tuloy pa rin daw ang diskwentong natatanggap ng mga lifeline consumer ng Meralco. Kasunod ng nilagaang panukala ni Pangulong Noynoy Aquino na palawigin pa ang naturang batas. At kung ang kuryente po may bawas presyo, nakambana magtumas ang singil sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Base sa source ng GMA News, mula Lunes hanggang Miyerkules, halos $8 per barrel ang itinaas ng imported gasoline, habang $2.50 naman per barrel sa diesel.
Kaya kung susumahin 2 piso kada liter sa gasolina at 50 centimos kada liter naman sa diesel, ang posibleng maging dagdag presyo next week. Pero pwede pa raw itong mabago, depende sa presyuhan hanggang ngayong araw. Ang Department of Energy patuloy na minomonitor ang presyuhan sa world market bago magbigay ng pahayag. Pero ang grupong Pisto nagre-reklamo na sa parang season na pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis. Sa ibang balita naman, sinalanta po ng landslide ang 10 barangay sa bayan ng Magbet, North Cotabato, bunsod po ng malalakas na ulan na nararanasan doon itong mga nakaraang araw. Nakaharang pa ho sa gitna ng daan ang bahagi ng lupang gumuho mula sa bundok at mga nagtumbahang puno. Pangamba ng lokal na pamahalaan ng Magbet, baka raw madagdagan pa ang mga pagguho ng lupa kapag nagpatuloy ang masamang panahon. Kapansin-pansin kasi ang pagkakalbo ng ilang bahagi ng kanilang mga bundok. Samantala sa landslide naman sa Valencia, Bukidnon, bigo po ang kanilang paghahanap ng labi ng mga natabunang biktima. Kaya itinigil na ito. Nilinis naman na ang mga bato at lupang tumabon sa Lumbayaw Highway kung saan nangyari ang landslide. Pero sa gitna ng retrieval operation, nadiscover nila na may isang malaking crack ng lupa sa bundok na kapag umulan ng malakas, ay posible ring gumuho. Ayon sa mga taga roon, sa simpleng bitak lang din ng lupa, nagsimula ang naunang landslide. Okay, yan. Landslide. Hindi, yan nga yung Puro pinuntahan. Diba yung landslide. kasama natin si ano din? Si Bernadette. Sa Bukidnon naman. Bernadette, oo. Bernadette. Talagang yung deforestation din talaga. Yes. Alam mo, lalayo pa ba Nakakapitan ng tayo? mga lupa. Pupunta ka pa Mindanao, dito nga lang sa atin, di ba? Oo. Diba? Ang lapit-lapit na niyan sa Because of development, no? Kailangan mo ng mas malaking kalsada, Yes. mga bahay, subdivision. Pero in the end, kasi delikado din yung mga itatayo yun eh. Kailangan chinecheck yun eh, di ba? Yes. Ang nakakapagtaka dyan kasi, paano nagagawa yung pag-troso? Samantalang yan, may mga Bawal, subdivision oo. na itinatay. May mga permit yan from local Tsaka government. alam mo Shortcut, kahapon no? lang doon sa area kung saan nag-landslide, meron nakita si Bernadette Reyes na mga freshly cut na mga puno. So parang nagtataka lang ako, bakit hindi makita yun ng mga lokal na pamahalaan? Kasi when we interviewed them, sinasabi Governor. nila, wala hanggang sa, syempre, di ba, doon sa area na yun, alam naman natin hanggang Senado, parang nagkakaroon ng mga pipi, bulag at bingi. Parang alam ng lahat, kayo lang hindi nakakaalam. Parang dumadami silang nagiging bulag. Ang nakatanim doon ay mga mais. Pero Mga kasi mais dapat na lang. binabantayan din yung yung pag-issue ng mga Permit, permits. oo. Yun kasi talaga yung susi doon eh. Kasi kahit parang minsan talaga hangga't walang hearing, Walang wala trial. pa yung mangyayari. Kahit nga may hearing, wala pa rin mangyayari. Actually, So, hindi dapat mo yung mga kailangan- residente rin doon, sila dapat ang ang parang very vigilant pagdating sa sa pagbantay. Kaya lang ang problema, yung mga residente doon, sila rin minsan yung tumutulong Sila sa daw. pagtutros. Saka kabuhayan din nila. Kabuhayan Tsaka din. parang magtataka ka kasi, katulad ng sinasabi niya sa permit, paano nagkakaroon yan kung talagang mahigpit sila. At ang nakakataka lalo, naku, hindi naman inaamin na meron daw ganon to begin with. Diyan, mainit na ulo ng mga Yan. 6 na araw pa matapos siyang makatikim ng suntok mula kay Davao City Mayor Sara Duterte. Balik trabaho na si Sheriff Abe Andres kahapon. Naging mailap si Andres na tanongin ng media tungkol sa pananakit sa kanya ng alkalde. Pero halata pa rin ang black eye na natamo ni Sheriff. Idinitali naman ni Andres sa kanyang isinumiteng incident report sa RTC Branch 16 ang nangyari sa demolisyon noong Biyernes. Alas 8:40 ng umaga raw noong Biyernes, nang hilingin ni Duterte sa pamamagitan ng isang staff na ipagpaliban ng 2 oras ang demolisyon. Pero sagot daw niya, hihintayin niya muna kung papayag ang hukom na nag-issue ng demolition order. Wala raw naging sagot ang korte hanggang dumating si Duterte bandang alas 9:45 ng umaga. At ilang sandali pa nangyari na nga ang panununtok. Paglilinaw pa ni Andres, ang pagkagalit daw ni Mayor Sara ay nangyari kahit wala pang nangyayaring demolisyon. Sabi naman ni Andres, hindi pa rin daw siya magsasampa ng kaso laban sa alkalde at bahala na lamang dito ang Sheriff's Confederation of the Philippines. Nag-inhibit na rin daw si Andres sa pagpapatuloy ng demolisyon sa linggo. Ayan lang naman medyo humihiling yung si Mayor na i-delay ng konti dahil nga binaha yung kanyang lugar. Parang sunod-sunod yung problema. Eventually, itutuloy din naman yung demolition talaga. Pero alam mo yun yung sheriff nga, hindi mo pwedeng i-defy yung order ng court. Yes, naisip Siya talaga din siya. pinapagalitan din siya, hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung Torn saan siya between lulugar. two, Sabi nga parang Nagulugan ba to? caught between, Hindi, hard rock, hindi siya love. rock and hard place. Samantala, nag-isa naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon si dating PCSO General Manager Rosario Uriarte, kaugnay ng pag-release ng intelligence funds ng PCSO. Pag-amin nitong si Uriarte
Nasaksihan daw niya ng personal ang pagpirma ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa 4 na request sa pagdagdag ng intelligence funds. Ang pinakamalaki raw na request na dagdag umabot sa 150 million pesos na nangyari noong January 2010, 4 na buwan bago ang eleksyon. Pero paliwanag ni Uriarte, ito ay para pondohan ang Small Town Lottery o STL para masugpo ang wete